So, kaya isa sa mga dahilan, bakit hindi po kami tumatanggap ng cross, hindi po kami naglalagay ng cross, ewan ko sa inyo kung kayo po maglalagay ng cross sa inyong mga simbahan, o kaya maglagay na kayo ng cross sa inyong mga liig, or sa loob po ng pulpito, ay nasa inyo na po yun. Kung talagang, kung talaga pong sa tingin ninyo, iyan po ay tama. Dahil ang alam ko, sa mga Seventh-day Adventist, sapagat ako po ay isinilang na, mga magulang ko po ay mga Adventista na, pinagbabawal po talaga ang cross. Sabi nga rito sa aklat ng Babylon Mystery Religion, chapter 6, page 47, the cross is recognized as one of the most important symbols of the Roman Catholic Church. Babasa po yan. Babylon Mystery Religion, chapter 6, page 47. Kaya hindi po kami naglalagay ng larawan ng cross sapagkat yan po ay Diyos-Diyosan ng mga pagano. Yan po ay sinasamba ng mga pagano. So, yan po ang isa sa mga dahilan na bakit hindi po kami tumatanggap sa cross ay ayaw po namin magpasakop sa General Conference Corporation. Sapagkat ang una pong General Conference, nung sinabi ni Ellen White na tayo hindi na makakapasok sa bagong organisasyon, ang sinabihan nun po ay ang General Conference. Kasi nga po noong 1863, naitatag ang General Conference Association. Pagdating ng 1882, pinarehistro po ito sa SEC. Pero nung mapalitan po ang presidente ng General Conference, doon po binago. Noong 1902 o 1889, inisip niya baguhin, gagawing korporasyon. Nang makita na yun pong mga ari-arian ng General Conference, doon po sa Battle Creek, nang makita na ito lumaki na masyado, nakita niya na pwedeng pagpirahan ito, kaya naisip niya na kanyang gawing korporasyon. Kaya, sabi ni Ellen Goldwhite sa Review and Herald, 1977, this was just as Satan had planned it. Yan pa, sabi niya, yan ay plano na po yan ni Satanas kapag ipagpatuloy mo yan. So, hindi po siya nakinig. Kaya po, pagdating ng 1902, ang nangyari po, paglipas po ng ilang taon, sabi po rito sa mga huling araw na pangyayari, page 47, ito po sa footnote, ang Battle Creek Sanitarium, pinakamalaki at pinakabantog na institusyong Adventista sa buong mundo, ay nasunog noong Pebrero 18, 1902. Nasundan ito ng pagkawasak ng Review and Herald and Publishing Association ng apoy din noong Disyembre 30, 1902. Ibig sabihin talagang ayaw ng Panginoon na gawing korporasyon, ay ayaw makinig ng presidente na si Olsen. Ipinarehistro niya noong 1904. Kaya pinalitan ang General Conference Association ng korporasyon. Kaya ang sabi niya, pagdating sa 1905, hindi na tayo makakapasok ng bagong organisasyon sapagkat yan ay apostasy na. Kasi bago na yung korporasyon dahil ang una talagang itinatag, hindi po General Conference Corporation, kundi ang General Conference Association. Hindi po kami ang sinabihan ni Ellen Goldwhite. Ang sinabihan po yung korporasyon ng General Conference na naitatag noong 1904. Kaya pagdating po dito sa Pilipinas, ayon po sa history, noon pong 1905, ang nangunguna po noon si Caldwell, dumating sa Santa Ana, Manila, at pagkatapos po, naitatag na naman ang Iglesia o Seventh-day Adventist. Kaya pagdating po ng 1916, meron na po silang bilang, o 8 iglesia na may bilang 752 members. Okay, salamat po. Tapos na. Okay, Mr. Doc Obidos, 5 minuto. 5 minutes. Okay, start now. Ulitin ko po, ito po, ulitin natin. May sinabi si Sister White sa manuscript 129, noong 1905, yung sinabi niya kanina, 1904 kasi, corrupt daw ang General Conference.
So ang question na hindi pa nila nasasagot hanggang ngayon, kung corrupt noong 1904 ang General Conference, bakit si Sister White hindi nag-offshoot, hindi umalis sa SDA Church at nagparehistro ng bagong pangalang Seventh-day Adventist? Nanatili siyang namatay noong 1915 dito po sa church namin kasi ito po ang totoo. Hindi siya namatay sa labas. Kaya ang sabi ni Sister White, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into new organization. For this would mean apostasy from the truth. Hindi niya matanggap yung salitang sila'y nagbago na ng organization, pero yun ang totoo. Bagong organization na sila. Pilit nilang gustong tumama, pinagmamalaki nila na kapangalan nila ay tama ayon sa registration, pero human standard yun eh. Yun nga yung sabi ni Sister White na huwag niyong hatulan ng bayan ng Diyos ayon sa human standard. Silang human standard. Porque ba nakarehistro na kayo na tama ang pangalan nyo? Understood na kayo na ang tamang iglesia. Kung kayo na ang tamang iglesia, bakit hindi kayo tinatanggap ng General Conference of the Seventh-day Adventist Church? At tinimanda pa nga kayo. Anong sabi ni Sister White? Ellen White expressed renewed confidence in the Seventh-day Adventist Church. Ito sabi ni Sister White, 1905 ulit. Sila hanggang 1904 lang. Ito mas bago, 1905. We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. 1908. I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, wala pa sila nun. Buhay pa si Sister White, no? God has called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His church, ito yon, yung kinamatayan niya on earth, shall stand perfectly united in the Spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Yung church na kung saan namatay si Mrs. White, dito yon, sabi niya, mananatili to the end of time. Kasi wala pang end of time, umalis na eh. Apostasy yun, sabi ni Sister White. 1909, God has ordained that the representative of His church from all parts of the earth, when assembled in a general conference, shall have authority. Ang tanong, sino sa amin dalawa ang General Conference? Kami General Conference, sila local. Sino may authority ayon kay Mrs. White? Local Conference o General Conference? Oh, napakaliwanag. Wala kayong authority, local conference lang kayo. Ang sabi ni Sister White, the General Conference have authority. God has invested His church with His special authority and power. At sabi pa niya rito, sa noong 1913, I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. Bakit kaya alis dito? Magpapatuloy pala ito at itong General Conference ang may authority even unto the end of time. Problemang malaki yan. Huwag nyo nang sirain ang buhay nyo, mga kapatid. May mga pamilyang nagkakawatak-watak dahil sa mga kasinungalingan at kamalian, misquotation sa writing ni Ellen White. Maniniwala ba kayo? Isasaalang-alang nyo ba yung buhay nyo sa kasinungalingan? Paano yung mga anak nyo? Paano yung pamilya nyo nagkakawatak-watak? Nawawasak din sa mga maling quotations sa sulat ni Sister White. Ano po? Kaya mo tinest nga natin yung quotations nila about the cross, walang nakapasa. Dahil puro putol-putol ang pagbasa, mga kapatid. Kaya noong 1915, ito, sabi po ni W.C. White, anak ni Sister White, and by the Holy Spirit, in-appoint, sabi rito, I told how Mother, si Sister White, regarded the experience of the remnant church and of her positive teaching that God would not permit this denomination to so fully apostatize that there would be the coming out of another church. Hindi papayagan ng Diyos na ang iglesyang ito ay tumalikod para mayroon pang ibang church. Kaya bumalik na po kayo sa amin.
Mapagpalang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Narito po kaming magkakapatid sa inyo pong pangalan, sa pangalan na ibinigay po ninyo sa amin pong iglesia. At ito po ay ang Seventh-day Adventist Panginoon. Panginoon, tayo po mga magkapatid na nag-aralan ngayon, nakagawa man kami ng hindi maganda sa inyong kalooban, nakapagsalita man kami ng masama sa aming kapatid, ipatawad po ninyo. At pare-pareho po kaming dumadalangin. Sa bawat isa na kami po inyong ingatan pauwi sa aming mga tahanan at sa muli namin pagkikita-kita ay magkamayan, magbatian kami bilang magkakapatid sa inyo. Nasa loob at labas man kami ng tinatawag naming mga konferensya, foreign man o local o anumang Panginoon, kayo pa rin ang aming Panginoon na aming sinasamahan. At sa bandang huli, saan man, ay umaasa kami na kami muli ay magkakaisa at kami ay maging isa sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig po niyo sa mga dalangin. Pagpalain si Pastor, si Doktor, pagpalain ang mga kapatiran at sama-sama uuwi kami ng merong iisa na amin pong napatunayan ang katotohanan sa Seventh-day Adventist Church. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tinang isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Bantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Ikaw ngayon ang tangi kong hiling sa'yo. Tulungan ang magtagumpay sa sanlibutan ito. Naway palakasin ang kahinaan ko at sa iyo'y maglilingkod hanggang pagdating mo. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Bantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Tinig sa ilang ay inyong pakinggan, tinig ng paghahandang Diyos ang pinagmulan para sa taong nasa kadiliman at di alam mangliwanag ng katotohanan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos, ay tinig mula sa Diyos, ay tinig mula sa Diyos.